Another what I eat in a day video ulit, pero with a twist kasi hindi po ako nagra-rice. Marami yung nagtatanong sa akin kung paano ko ito ginagawa, kaya i-share ko yan sa video na ito. Para sa aking first meal, ayan, cheesy na itlog. Hindi ko na na-videohan kung paano ko siya niluluto kasi ang dami ko ng video na pinakita sa inyo kung paano ginagawa yan. Ito yung current na kinaaadikan ko na pagkain ngayon. Every morning, ito yung pagkain ko. So, pinaghalo-halo lang na yan na itlog, meron siyang mayonnaise, tapos merong holy bagel, tapos meron ding mixed na herbs, dried herbs, tapos hot sauce yung nasa taas. Ganun lang naman. Tapos isang malaking bloke ng cheese yung hinahalo ko. Feeling ko ito na yung last time nakakainin ko to eh. Kasi dito sa video na ito, habang kinakain ko yan, nasasarapan pa rin naman ako pero hindi na nag-e-enjoy kagaya ng mga previous na kain ko dito. Kaya parang naumay na yata ako finally. So ayan, ito yung aking first meal. Tapos after nun, ito na yung magiging second and final meal ko. Nung araw na ito, naka 16/8 fasting ako. Ibig sabihin, 16 hours akong nag-fast, tapos within 8 hours naman yung magiging eating time ko. Dahil yung unang kain ko kasi protein, high protein siya kasi puro itlog, so hindi ako masyadong nagutom. Tapos yan lang yung mga gulay or pampalasa na meron ako. Sitaw, isang or kalahating piraso ng sibuyas, tas isang pirasong kamatis. Kaya yan lang yung ilalagay ko sa lulutuin ko. Ang lulutuin ko kasi ay sinigang. Gusto ko pa naman sana na yung legit na sinigang, yung ang magiging pampaasim ko ay kamatis. Tapos, si mama ko kasi sisinigang siya na naglalagay ng kalamansi. Meron akong kalamansi sa ref. So, gusto ko sana ng sobrang daming kamatis at saka kalamansi. Kaya lang, before pala ako magluto, nag-grocery kami ng husband ko. Kaya lang, walang stock ng gulay doon sa Save More, dito sa San Fernando, La Union. Bakit naman po? So, ayan, yan lang yung nilagay ko. Tagi-isang peraso, tapos 1 kilo ng baboy, o 'di ba kamusta naman? Kaya wala akong choice kung hindi gumamit ng sinigang mix or sinigang mix. Ang arte sa pronunciation. Pero yun lang, yan yung magiging second meal. Fast forward ko pala kanina kasi ang tsaka nung tumatalsik yung mantika. Kaya lang ito pala yung problema sa sinigang mix na ginamit ko. Tingnan nyo, 2 teaspoon or every 6 grams, merong 2 grams ng carbohydrates. Tapos obviously, pangit talaga yung ingredients niyan kasi syempre sinigang mix ito eh. Kaya hindi talaga natin, dirty low carb talaga. So, i-compute natin ha. So, yung isang pack, merong 50 grams. Tapos, every 6 grams ng pakete or 6 grams ng product ay mayroong 2 grams ng carbohydrates. So, 16.7 grams ng carbohydrates yung laman ng isang pack. So, obviously, hindi ko naman siya, yung lahat ng sabaw na ilalagay ko dito, hindi ko naman iinumin yon. Kaya lang, medyo mataas siya kumpara dun sa other na seasoning na ginagamit ko. Kaya baka ito na yung first and last time na gagamitin ko tong seasoning na ito. So, dirty low carb po ito, obviously, kasi nga, yung pangsigang na ginamit ko ay, yun nga, yung shortcut version. Wala akong magagawa eh. Wala kasi talagang available na mga gulay dun sa pinagbilhan ko. Medyo nabibitin nga ako kasi sitaw lang yung naisahog ko. Gusto ko sanang maglagay pa ng labanos, tapos yung green na sile, pero wala talaga. Pero ganito lang talaga akong mag-low carb. May mga days na naka-clean low carb ako. Ito sa video, ang tagal kong kumain kasi nakikipagkwentuhan ako sa husband ko. Wala kasi kaming dining table, kaya magkahiwalay kami ng table. Siya yung table niya, yung maliit na table na ginagamit ko sometimes sa mga videos. Tapos dito naman ako kumakain sa aking computer table kasi pinamigay na namin yung dining table namin. Pero ayan, ganyan lang. O sometimes naka-clean low carb ako, minsan naka-dirty low carb. Depende sa kung ano yung mga available na pagkain sa aming ref at saka na mabibilhan.